Good day mga ka-sports natin dyan. VVL Reinforced Conference, team ng Creamline Cool Smashers handang-handa na makipagsagupaan. Palaban ngayon ang team ng nasabi nating Creamline at ito nga ang kanilang pinapangarap. Pinakaasam-asam nga ng ating butihin na coach na si Sherwin Meneses na masungkit nila ang kanilang gold medal pagdating nga sa reinforce. Lalo't ngayon meron nga silang bagong import kung saan isa rin sa mga pinakamalakas na player na galing nga sa USA. At dito magkakasubukan na naman muli ang ating mga team. Pagdating nga sa conference, ang reinforce ay medyo ito ang hindi pa nakukuha na gold medal ng Creamline. Madalas nga sila ditong silver medalist or bronze. Pero ngayon, sisiguraduhin na ng Creamline na masungkit nila ang kanilang kauna-unahang medalyang ginto sa VVL Reinforced Conference. Narito na ang kanilang full lineup. Pero bago ang lahat, kung bago ka muna sa aking YouTube channel, subscribe na. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na. Creamline All-Star, solid na solid pa rin kahit napapabalitang wala nga si Tots Carlos, Gemma Galanza sa nasabi nating line-up raw dahil ito ay maglalaro sa Alas Pilipinas. If ever wala si Gemma Galanza at Tots Carlos, narito na nga ang first six line-up ng ating Creamline Cool Smashers. Sobrang malakas pa rin sila kahit mawala ang dalawang superstar na player ng CCS. Unahin na natin dyan ang kanilang setter na si Kyle Negrito. Napatunayan na nga ni Kyle Negrito na isa siya sa mga pinakamagaling na setter sa ating bansa kung saan nga ng nakaraan conference sa VVL All Filipino Conference ay nakamit niya na ang kanyang kauna-unahang award na best setter pagdating nga sa pro. At kita naman natin na medyo nakapag-adjust na talaga ngayon si Kyle Negrito. Maganda na ang kanyang galawan sa loob ng court kung kaya nga sa kanya nga iginawad ang award ng nakaraan conference bilang best setter. At alam natin na makikipagpukpukan pa rin itong si Kyle Negrito. At syempre mataas ngayon ang confidence ng ating Kyle Negrito dahil kahit wala nga si Gia Amazing ay 2 times nagkaroon sila ng gold medal. Siya nga ang main setter ng CCS at magaling pa rin ang kanilang middle blocker dahil narito pa rin ang ating Bea De Leon. Si BDL nga ay pinatunayan niya na karapat-dapat siya sa first six at kita naman natin ang nakaraan conference nga ay humataw ng husto itong si BDL. Pinatunayan nga ni BDL na hindi pa siya laos pagdating nga sa larangan ng volleyball. At ngayon, ang kanyang pangarap nga na gold medal ay kanya nang nakamtan. If ever makalusot pa rin sila ngayon sa VVL Reinforced Conference, ito na ang pangalawang gold medal ng ating Bea De Leon. Pero syempre, may laban pa kaya hindi pa natin sure kung sila ang magcha-champion. At narito naman ang katandem ng ating Bea De Leon, walang iba kundi ang best middle blocker din na si Pangs Panaga. Si Panaga nga ay makailan beses na nagkaroon ng award bilang best middle blocker pagdating nga sa pro. At alam na rin natin na wala na tayong question dyan dahil magaling naman talaga itong si Pangs Panaga. Maganda talaga ang kanilang tandem ng ating Bea De Leon sa loob ng court dahil same sila, 6-footer at matangkad kung kaya bagay na bagay talaga sila para nga sa first six lineup. At eto na nga, pagdating naman sa mga outside spiker, talagang mas maganda at solid pa rin ang CCS. Kahit napapabalita nga na wala ang ating Queen Gemma Galanza at Tots Carlos, ano ba ang magiging kalagayan ng CCS? Well, ang masasabi ko ay sobrang solid pa rin nila. Narito pa naman ang ating superstar at phenom na si Alyssa Valdez. Wala naman tayong mag-question na dyan dahil si Alyssa Valdez pagdating sa larangan ng volleyball ay sobrang dami niya nang napatunayan. Makailan beses na rin siya nagkaroon ng MVP award at Best Outside Spiker Award. Marahil marami naman mga kumi-question na nagsasabi na medyo humina na daw si Alyssa Valdez. Pero alam naman natin na si Alyssa kapag wala na talagang maaasahan pa na kanyang kako-teammate dahil medyo tagilid
sila raw dahil wala raw ngayon si Gemma Galanza at Tots Carlos, yan nga ang balibalita, pero hindi pa rin tayo dyan makakasiguro na matatalo sila basta-basta dahil ang ating Alyssa Valdez, pag wala ngang katuwang or wala talaga siyang aasahan, ay dito lumalabas ang kanyang angking kagalingan. Pero syempre, kung wala naman talaga ang ating Queen Gemma Galanza, meron pa naman aasahan si Alyssa Valdez, isa rin sa mga pinakamalakas na outside spiker nga ng CCS, walang iba kundi ang ating Bernadette Fons, na isa sa mga pinakamagaling rin natin na volleyball player. At syempre, eto naman ang kanilang import. Malakas rin to, galing nga sa USA. Walang iba kundi ang outside spiker and opposite hitter na si Erica Staunton. Itong si Erica ay isa sa mga pinakamagaling rin na import pagdating nga sa Creamline Cool Smashers. Maaasahan rin to dahil ang kanyang height ay 6'1", at marami na rin tong napatunayan sa kanilang bansa. At alam rin natin na hindi ang kukunin ng CCS kung hindi itong magaling si Staunton. Kaya dito titingnan natin kung talagang malaki ba ang kanyang maiaambag. Pero sa tingin ko, malakas to si Erica. Kaya abangan na lang natin siya sa kanyang nalalapit ng paghataw. Good luck na lang sa ating Erica Staunton. At eto na nga mga ka-sports natin dyan, dahil nga napapabalitang wala nga ang ating Kaloy, walang problema yan dahil narito pa naman ang ating beautiful Michelle Gumabaw. Kilala naman natin na si Michelle Gumabaw ay kahit nasa bench yan, handang-handa yan makipagsagupaan sa loob ng court. At pag pinasok yan si Michelle Gumabaw ay umi-score talaga yan. At madalas nga nakaka-double digit pa yan. Magaling to si Michelle Gumabaw, kahit outside spiker siya ilagay or opposite hitter ay pwedeng-pwede siya. At higit sa lahat, magaling nga siyang mag-block. Kung kaya nakakarami talaga ng score itong si Michelle Gumabaw, at mataas rin ang kanyang percentage. At ang kanilang libero ay walang iba kundi ang ating Denden Lazaro Revilla. Si Revilla nga ay medyo gumanda na nga ang kanyang game ngayon. Hindi gaya ng nasa Chocomucho siya, medyo talagang parang hindi natin makitaan siya ng kanyang angkin kagalingan. Pero dito nga sa CCS ay talagang nagsashine ang kagalingan nga ng ating Denden Lazaro. Kung kaya aasahan talaga natin na muli pa rin siyang magsashine ngayon conference. At eto na nga mga ka-sports, inyo nang nakilala ang ating ngang first 6 lineup. Yan nga magiging lineup nila kung wala talaga ang ating Gemma Galanza at Tots Carlos. So, sa tingin nyo, kayanin kaya ng ating Creamline Cool Smashers ang napakalakas na team na Petrogas Angels? Lalo higit alam natin na halos nga puro Pinay ang naroon. Well, abangan na lang natin yan. At syempre, hindi lang Petrogas dahil ang ibang team ay malalakas pa rin. So, kung naniniwala kayo na kakayanin ngang mag-champion ng ating Creamline Cool Smashers pagdating sa PBL Reinforced Conference, komenta kayo sa baba. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka mahuli sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.